Showbiz fanatics, Catherine Bernardo, talagang nagmamatigas na kinansela itong si Mr. Daniel Padilla. Totoo nga ba ang mga chismis na ito? Pag-uusapan natin lahat yan, ang lahat na yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga Katniel fans, lahat ng mga palagi ang nanonood at sumusubaybay sa mga videos natin. Maraming salamat po. And for today's video, ito na nga no, nung sinili po natin ang Instagram story nitong si Miss Catherine Bernardo, narito ang ilan sa mga kaganapan sa kanya ngayon kung saan nagbabakasyon po siya kasama ng kanyang family sa isang resort na napakagandang resort. Pero I know na napuntahan na nila ito ni Mr. Daniel Padilla nung sila pa. At talagang masasabi mo si Miss Catherine talaga, ito talaga yung kanyang comfort zone na whenever they see mga dagat, ganyan. Yan talaga yung pinaka-comfort zone niya. Kaya karamihan sa mga pinupuntahan nila ni DJ dati, puro mga resort, mga place kung saan may dagat. Yun. So yun talaga yung pinaka-gusto niya. Pero ang isa sa mga nakaka-lurking nga na balita na kumakalat ngayon at nagsisirculate online, dahil itong si Miss Catherine Bernardo po ay meron pang another movie na lalabas which is entitled Elena. At ito pong, to give you a preview, A Very Good Girl mark a different Catherine Bernardo for the Filipino movie-going audience. Then her new project will uncover the actress her most daring yet in the wake of her recent movie marking her new era. Fans have reminded that the public of an upcoming film that's set to shake the industry, Elena 1944, where Catherine will play a comfort woman during the Japanese occupation. Adapted from the Palanca Award-winning screenplay by Patrick Valencia and produced by Black Sheep Production, Elena 1944 is an upcoming action drama film backdrop by the perilous time of Philippine-Japanese period. Catherine is set to portray the protagonist Elena, a comfort woman during the era, which director Olivia Lamasan considered as a challenging and daring role. During the initial reveal in March this year, Catherine expressed that she had accepted the role due to the directors being signed on to the project, as they previously worked together in Barcelona, A Love Untold. But aside from that, playing Elena spoke to her as a woman. So, sinasabi nga na ito na po yung pinaka-most daring role na gagampanan ni Miss Catherine Bernardo, kasi parang ito po ay isang pelikula sa Japanese era kung saan si Elena dito, meron po siyang parang siya yung taga-aliw, no? Doon po sa mga dito po sa may mga sundalo, no? Nire-respect ko yung pagkababae ko, and I love to do something like that, which is representing women empowerment, she said. While details on the film are still kept under wrap, directors Olivia says that tale will go beyond the story of being comfort women. As for Catherine as an actress, the filmmaker promised that the character is most daring role yet. Kasi yung salita parang na parang siya po yung parang taga-aliw, no? Parang medyo may something po dun sa na yun sa daring role na yun. At nung mga way back, ito pong si Miss Nora Honor ang isa sa mga nag-portray nito nung kapanahunan niya. One thing that I like about Catherine, she always start off with feeling afraid, unsure, uncertain, doubtful, and director said, but once she commit herself to a project she will do everything. Ito yung isa sa mga inahangaan ni Miss Olivia Lamasan dito kay Catherine, na sometimes kapag may mga proyekto siyang tinatanggap, medyo hindi siya ganun kasigurado, doubtful siya sa sarili niya, pero pag sinabi ni Catherine na oo siya dun sa proyekto, binibigay niya lahat. Kaya talagang si Miss Olivia Lamasan, kapag may nakikita siyang magandang proyekto, lagi niyang first na naiisip niya si Miss Catherine Bernardo. So, Elena 1944 is slated for release in 2024. Yan. So, nakita natin dyan kung sino-sino yung mga nasa likod ng camera. Pinakita dyan kung sino ang writer, director, and screenplay director, ganon. Tapos ang main role nga is si Miss Catherine. Pero never pong nabanggit sa movie na ito si Mr. Daniel Padilla. Kasi parang
kumbaga parang solo project ito ni Miss Catherine eh. And sinasabi po ng lahat na si Catherine daw ba di umano ang pumili para hindi masama si Daniel. Unfortunately, hindi po totoo yun kasi si Catherine po is artista lang siya eh. Kumbaga parang ang talagang mamimili talaga dyan is walang iba kung hindi itong si director. Pero alam niyo po ba na kung sila pa ni Daniel ngayon, maaaring hindi tatanggapin ito ni Catherine dahil napaka-daring role, and I don't know ipapayagan siya ni Daniel na gawin, ano? Pero kung professional naman si Daniel, papayagan niya syempre. And of course, yun nga, hindi po natin alam kung sino po yung magiging yung lalaki na gaganap bilang lover, no, nitong si Miss Catherine Bernardo. At yun po yung kaabang-abang. Pero definitely, hindi po si Daniel Padilla ang napili para gumanap nun. So, congratulate din natin si Miss Catherine dahil napapanood na rin po sa Netflix, no, yung kanya pong movie with Miss Dali, yung A Very Good Girl, kung saan meron pong iba't ibang reaksyon at iba't ibang reviews patungkol sa movie. Kaya panoorin nyo na po yan. Dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa mga legit viewers and subscribers at sa mga Katniel and Daniel fans and Catherine fans. Unahin natin ang komento mula kay Miss Sharon Sebastian. Yan naman ang truth kung bakit niya gustong bumalik kayo, Kat, to save the financial and after back in the same way ulit hanap ng iba. Kung naglalasing siya, gusto niya yan, napapaawa, dapat lang mas ayusin niya ang buhay niya. Di ba mas malakas ang loob niya na lokohin si Kat? Pangatawanan niya, be a man, hindi na siya bata. Just saying, ayan. So ito naman po yung kanyang komento patungkol sa issue na kung ano man yung nararanasan ni Daniel Padilla as of now, according to them, na deserve niya ito. Pero sa mga nakikita naman natin ngayon, meron naman pong tinatawag na na parang Catherine Bernardo, parang meron siyang tinatawag na, or Daniel, may pagsisisi talaga, may remorse. Sabi ni Leo Acosta, lagi ko nakikita sa mga comment section, mga Alden fan, kaya nega ayaw magkabalikan yung Katniel. Kawawa naman kayo. Tignan nyo mukha nyo sa lamin bago kayo maghusga, lalo na't wala kayong alam na tunay na nangyari. Yun. So ito naman po yung komento niya, no, na patuloy na ito nga na dapat daw ay tingnan muna, no? Dapat hindi tayo agad-agad maghuhusga, which is hindi naman natin masisisi ang mga Catherine fans, ano, kung bakit, dahil syempre nanatili naman silang tahimik sa issue. Sabi po ni Miss Josette Pedroza, buntis na si Andrea kaya kailangan pakasalan ni Daniel. Go na kay Andrea. Dahil Daniel, hindi ka na pwede kay Catherine, naka-move on na si Catherine, wala kang babalikan kay Kat, tapos na kayo, kaibigan na lang kayo. Ayun, at least nananatili pa rin yung friendship, diba, kahit po ganon. Dahil kahit na ano pa man yung nangyari sa kanila, diba, masakit man yun, but still ang maganda doon, nananatili kanya lang pagkakaibigan at never po silang nagsiraan, diba, never po nagsalita ng anything against itong si Catherine kay Daniel. And another comments, Miss Annie Salamanca, ina-underestimate niya kasi si Catherine, akala niya mapapatawad pa siya, di nga siya, conceited si Daniel. Ayun, so totoo yun no, parang kasi feeling kasi nitong si Daniel dahil sa ginawa niya, mapapatawad pa rin siya ni Catherine dahil mangahal nga siya nito. Kaya sometimes, minsan di natin pwede talagang yung mga parang ibuhos lahat, diba? Kasi parang feeling nung partner natin, hindi na natin sila kayang palitan, hindi na natin sila kayang, diba? So, let's be let's learn a lesson from them. Ang sabi pa ng isang user, hay naku, kaya lumalapit muli dahil may ibang agenda, malaki kasi maitutulong ni Kat or pwedeng utusan naman na linisin ang pangalan niya through Kat para bumangon muli. Gagawin pang sangkalan si Miss Beautiful. Yan. So sinasabi kasi nga ng lahat na parang wini-win back niya si Catherine dahil alam niya na si Catherine sikat at kumbaga, pero parang sa akin sikat din naman si Daniel Padilla, kaso nga lang yun, naging hindi kagandahan yung mga balita patungkol sa kanya, kaya medyo nabawasan yung paghanga ng mga tao sa kanya. Kaya naman, well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page
DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!